Dahil walang nararamdaman. Parang lutang at parang walang pake sa nangyayari sa paligid niya. Obvious na, hindi pa rin gets kahit na obvious na. May nakuha na akong hugot doon. Sabi niya, ang manhid na tao ay maihalin tulad sa bato. Hindi nga nasasaktan, pero nakakasakit naman. Ibang mga manhid yan. Kaya uso na raw yung MU ngayon. Uso na yung MU. Talagang uso na, di ba? Yung MU, may isang M, yun yung manhid, at may isang U, yun ang umasa. Tingnan mo kayo, friends. MU ba tayo ngayon? Sino yung manhid? Sino yung umasa? Hindi po pwede yun. Dahil dapat, feel mo yung feel niya. Talaga ba na, friend? Feel mo ba yung nafe-feel ko? So, ngayong araw ay yung pag-nilay-nilayan natin ay yung letter R, yung responsiveness. Yung first point dito, yung openness to God's plan. Dahil yun ang nakita natin kay Jose. How open are we to God's plan? Kahit kanina doon sa introduction natin ay binigay yun na ipinaliwanag sa atin yun na maging bukas tayo sa plano ng ating Diyos. Because God's plan is always bigger than, more important than our plan. Bakit saan gagaling ito yung paniniwala na to? Yung plano ng Diyos ay mas malaki sa plano natin. Yung plano ng Diyos ay mas importante sa ating plano. In Isaiah 55, verses 8 to 9, sinasabi, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So, ibig sabihin na kung bukas tayo sa plano ng Diyos, ina-acknowledge natin na ang kanyang iniisip ay mas mataas kaysa iniisip natin. Yung pag-uunawa niya ng lahat ng mga bagay, mas malalim sa pag-uunawa natin. So as we acknowledge our own limitations, we do accept yung limitless, itong infinite na power ng ating Panginoon, kung maging bukas tayo sa kanyang plano. May mga tao talagang ipipilit ang kanilang gusto, di ba? Kahit na ito'y taliwas na sa gustuhan ng Diyos. At itong nangyari sa kay Juan, dito sa aking kwentong may kwenta. Meron akong kwento tungkol kay Juan. Pero may kwenta ito, itong kwento na. Isang araw, nakita si Juan doon sa tulay. Malungkot na malungkot. Dahil si Juan ay isang karpentero. Nahulog yung kanyang martilyo, yung kanyang hammer sa tubig. Kaya kinausap siya ng kanyang guardian angel. Sabi niya, "Juan, ba't nakalungkot mo?" Kasi nahulog yung martilyo ko sa tubig. Alam mo naman ako, karpentero, wala martilyo. Ano mangyayari sa buhay ko pag wala akong hammer? Ay, madali lang yan, sabi ng guardian angel. Kaya ang ginawa ng guardian angel, nag-dive siya sa tubig. Paglabas ni guardian angel, may dala siyang silver na hammer. Sabi niya, "Juan, sa'yo ba to yung silver na hammer na to?" "Ay, naku, hindi po. Luma yung aking hammer na yun na nahulog. Luma po yun, hindi yung silver." E di sumisiduli yung anghel. Pagkalabas ng anghel, pag-ahon niya, may dalang gold na hammer. Sabi niya, "Juan, sa'yo ba to?" "Ay, hindi po. Hindi po ginto yung aking hammer. Simple lang ng hammer na yun." E di sumisiduli yung guardian angel niya, pag-ahon niya, may dala-dalang napakalumang martilyo. "Ito, Juan, sa'yo ba to?" "Opo, yan po sa akin, yan po ang martilyo ko." Talagang napaka-honest ni Juan . Meron ng silver, hindi niya tinanggap. Meron ng gold, hindi tinanggap. Pero itong luma ay tinanggap niya. Napaka-honest ni Juan. Pero dahil honest ka, sabi ng guardian angel, ibibigay ko sa iyo itong silver, ibibigay ko sa iyo itong gold, at ibibigay ko yung luma mong martilyo. Palakpakan natin si Juan, naka-jackpot si Juan. Yeah! Naka-jackpot si Juan, tatlong martilyo agad. Pero the following day, malungkot na naman si Juan, nandun naman sa tulay. Sabi ng guardian angel niya, "Ano, Juan? Palungkot ka na naman. Nahulog na naman tatlong martilyo mo." "Hindi po," sabi niya, "hindi po martilyo nahulog." "Eh, ano yung nawala?" "Asawa ko po, nahulog sa tubig yung asawa ko." "Aba, madali lang yan," sabi ng guardian angel. Eh di, nag-dive yung guardian angel.
Paglabas niya, dala din niya si Liza Soberano. Sabi niya, Juan, ito ba yung asawa mo? Opo, yan ang asawa mo. Sabi na ganda na yun. Sinungaling ko, hindi yun ang asawa mo. Sabi no, Juan, explain ko muna sa'yo, Kadang Angel, kung bakit ko nagkaganoon. Alam mo, pag sinabi kong hindi si Liza Soberano yung asawa ko, di, magdadrive ka. Pag ahon mo, sinong dala mo? Si Julia Barreto. Sasabihin ko namang hindi yung asawa ko. Hindi magdadrive ko. Paglabas mo, siyempre dala mo yung asawa ko. Oo, ako. Dahil ay honest ako, anong gagawin mo? Di ba yung ginawa mo sa martilyo, ganun din. Hindi, ibibigay mo si Liza. Ibibigay mo si Julia. Ibibigay mo yung asawa ko. Hindi ko nga kaya yung isang asawa tatlo pang ibibigay mo. Palusot talaga, no? Ganun yung tao kahit may plano na yung Diyos. Kung ano-ano bang mga sinasabi niya, ano ba gusto niyang gawin? Kahit na may plano na ang ating Diyos. Sabi ng isang, kung kaya siguro nagkaganon si Juan, sabi ng isang hugot friend, alam mo yung masakit. Yung ikaw halos di mo siya makalimutan, tapos siya, halos di kanya matandaan. Ganun talaga nangyari kayo ba? Hindi niya na matanda yung asawa niya. Nakakita lang yung San Lisa. Kahit ako naman, kung makakita ako ng ganun wala na mong asawa wala na akong matatandaan. Okay. Yung gospel reading natin ngayon, papagising lang po yun. Hindi naman yung pinakamensahe natin. Pero may hugot din yun. May hugot yun. Kasi yun ang kwentong may kwenta. So dito sa Ebanghelyo, narinig natin kung paano si Jose tumugon sa hamon ng ating Panginoon. Naituloy yung kasal kay Maria. Betrothed na sila Sa Hudyo, may dalawang bahagi ng kasal. May betrothal muna. Ibig sabihin, ano ang tawag doon? Iba-ibang tawag doon. Sa amin, iba din tawag doon. Sa Tagalog siguro, iba din tawag. Pero dito sa mga Hudyo, mas binding yun yung kanilang betrothal na yun. Binding na talaga yun. Ibig sabihin, kasal na sila. Ang pangalawang bahagi nun, ang pagsasama nila. Pero ibig sabihin, kasal na yun sila. Ang pagsasama lang, yung pangalawang bahagi ng kanilang kasal. Pero betrothed na si Joseph kay Mary at saka si Mary kay Joseph. So yung yes si Jose sa ating Diyos ay nangangahulugan na ito ng second part na ng kanilang kasal na ibig sabihin magsasama sila. Pero magsasama sila na nagdadalang tao na si Maria at wala yun sa plano ni Jose. At sigurado si Jose na hindi niya anak yun. Pero naging bukas siya sa plano ng Diyos. Para mabigyan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nag-grow bilang isang bata dahil magiging anak siya ni Jose na isang karpentero. Hindi si Juan si Jose. Iba na yung si Juan. Naging bukas si Jose sa plano ng ating Diyos. Gusto niya sa hiwalayan si Maria kahit palihin lang, pero hindi niya ginawa yun dahil naging bukas siya sa plano ng Diyos. So yun yung responsiveness. Nagre-respond ka, responsive ka sa galaw ng ating Panginoon at yung plano niya ay inaalam mo. Yung ibalik ko doon sa saying no to alcohol ko. Kung hindi ako naging bukas sa plano ni Lord, kung hindi ako nakinig sa Kanya, yung ginamit pa nga niya, aso lang yun. Pero obvious naman ang mensahe. Aso lang yung ginamit niya, si boomer lang. Kung ikaw naman siguro pare, nakatabi kang aso, ewan ko ano mangyari sa'yo. Di ba? Maliwanag naman yung message niya Very clear yung kanyang message sa akin. Kung hindi ako nakinig doon, maraming nawala sa akin. But I'm not saying that alcohol is bad. I'm not saying that alcohol is bad. What I'm saying is, it's not for me. Hindi yung para sa akin, yun ang mensahe ni Lord. Hindi naman masama yung alcohol. Kung marunong kang magdala noon, marunong kang mag-control. Yung pag sinabi mong konti, ay konti talaga, hindi konti-container. Yung ibig sabihin na talagang may control ka, baka para sa'yo yun. Pero yun ay hindi para sa akin. Hindi ako marunong mag-control kung alcohol ang pag-uusapan. Hanggang ngayon, sa palagay ko. Hindi ko na susubukan, tama na yun. Tama na ang paniniwala ko na wala akong control sa bagay na yan. Yung second point doon,
yung yes na binibigay natin ay may ibig sabihin yon. At acronym na naman to. Marami na kayong acronym na napulot, ano? Marami pa talaga acronyms ito hanggang sa matapos ng Christmas na to. Yung letter C natin, ano yun? Celebrate, yung letter H ay mag-hope tayo, and then letter R ay responsive tayo. Pag responsive tayo, natural ang yes, ang ating ibinibigay sa ating Lord ay ang ating yes. But ang yes na ito ay may ibig sabihin. Letter Y sa word na yes, when we say yes sa ating Panginoon, we always yearn for something better to happen. In Matthew 5 verse 48, sinasabi, Be perfect therefore, as your heavenly Father is perfect. So, ibig sabihin, merong better version pa natin na tinitingnan tayo sa ating buhay. Yung better version of our life ay tinitingnan natin. At yun ang pinakaplano ng Diyos para sa atin. And it keeps on getting better and better and better. As you go up the ladder, habang umakyat ka, it's getting better and better. As long as we always say yes, and why is yearning for something better to happen. It doesn't stop, actually. As long as you're alive here on earth, wala pa yung, pag hindi pa dumarating yan, we keep on yearning for better things to happen. Doon tayo papunta. So, letter Y for yearning. Pero, alam mo, may mga steps tayo na dapat gawin. Pag nag-yearn tayo, syempre, may step tayo na dapat gawin. Eh ano yung step na yun? Nakalimutan nyo na yun, kagabi. Yung step na yun, ibig sabihin, if you're making some steps, yung S na yun, parati natin iisipin that there is always the Holy Spirit that will guide us. We live by the Spirit. Sabi nga ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia, we live by the Spirit. Letter T, ano yun? Transformation, transform. We do transform our own selves as we make those steps. If we yearn for something better to happen, dapat may transformation. We say no to palegas. Ano yung palegas na yun? Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. We say no to palegas para mayroong transformation na mangyayari. So that as we make those steps, papunta doon sa pinakaplano ng Diyos para sa atin, ay tuloy-tuloy yung ating transformation. Pero hindi mangyari yun kung walang letter E. Ano yun? Yung letter E is evangelization. We are evangelized. Of course, we do evangelize other people. But we are evangelized na base, nakatuon tayo sa sinasabi ng ating Diyos, the Word of God. We study the Word of God. We listen to the Word of God. And letter T, sa mga steps na gagawin natin, letter P stands for perseverance. And when we think about perseverance, we always think about patience and endurance. Yung patience more doon sa ating nararamdaman, yung endurance naman ay nandun sa physical natin na strength para malagpasan natin, ma-overcome natin anumang hamon dumarating sa ating buhay. Perseverance. Letter E, sa word na yes. So meron tayong nag-yearn na tayo for better things to happen. Ano yung letter E? Letter E, pag nag-yearn tayo, letter E is we entrust everything to our own Lord. Huwag tayong magyabang masyado na kaya natin yung mga bagay natin ginagawa. Huwag natin magyabang masyado. Simulan natin doon sa we entrust everything to our own Lord. When I said no to alcohol, almost 30 years ago, when I said no to alcohol, never did I think na kakayanin ko to na ako lang. Hindi ko talaga kakayanin yan. Trust me, hindi ko talaga kakayanin yan. Pero pag in-entrust mo lahat sa ating Panginoon, ang ganda ng sinasabi ng 2 Corinthians 12 verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Yung weaknesses mo, hindi ka nahiyang sabihin yan sa buong mundo. Dahil the more you accept that you are weak, the more that God will empower you. Pero the more you accept that you are strong, wala ka nang need sa ating Panginoon. Wala ka nang need ng biyaya ng ating Panginoon. Dahil alam mo, kayang-kaya mo lahat. No! We entrust everything to our own Lord. But listen to the next word. The next word is, of course, nag-yearn ka na, nag-entrust ka na, yet,
kahit na nag-entrust ka, letter S stands for strive. You strive to achieve your goal. Meaning, nagre-respond ka. Ito yung biyaya ng Diyos. Meron kang goal, may biyaya ka ng Diyos, and then you respond sa biyaya na yun. Yung biyaya niya, yun ang ginagamit mo. Philippians 3 verses 13 to 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. He strengthens us, but we still have to do things. So ang tugon natin sa ating Panginoon ay ano? Anong tugon natin? Yes. Ang tugon natin ay ano? Yes. Ang tugon natin sa plano ng ating Panginoon. Wala naman conviction yung yes. Yes. Ang tugon natin sa plano ng ating Panginoon ay? Yes. Yan. When we say yes, we yearn for something better to happen. We entrust everything to our own Lord, and we strive to achieve our own goal. Yung third point, kailangan ko ng tubig sa third point. Yung third point ay kanta to. Yung kanta ay nagsasabi na gawin tayo ng ating Panginoon na kagaya niya, na willing na mag-serve, kung kaya parating nagsasay yes sa plano ng Diyos sa Kanya. It's a very short song, but I've been singing this song for quite some time. Especially in those moments when I find it hard to say yes. Di naman lahat ng oras talagang madali lang bitawan yung yes na yan. Hindi naman sa lahat ng oras ay madaling bitawan yan. There are times na parang manhid din tayo sa gusto ng ating Panginoon. Manhid din tayo na magsabi ng oo. Kahit na ramdam mo na, o kahit na alam mo na, pero parang hindi mo ramdam, na kailangan natin magsabi ng oo sa ating Panginoon. And this is our prayer. And I hope that you will remember this prayer. At lalo-lalo na kung malaman mo pa yung tono niya at ikantahin mo, eh di napakaganda ng dasal na ito. Please make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me want to. Oh Lord, I am willing. Do what you must do to make me like you, Lord. Just make me like you. Please make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me want to. Oh Lord, I am willing. Do what you must do to make me like you, Lord. Just make me like you. Whatever you do, Lord, please make me like you. So R is for responsiveness. R is for responsiveness. Ang tugon sa plano ng Diyos ay yes. Lakas-lakasan pa natin ng konti. Ang tugon sa plano ng Diyos ay yes. Magsitayo po lahat at